Isa sa nakakaranas ng matinding epekto ng habagat ay ang Kalumpit, Bulacan kung saan lubog pa rin sa baha ang maraming lugar. Kaugnay niyan, humingi tayo ng update. Makakausap natin sa linya ng telepono si Kalumpit Municipal Administrator Bernadette Cruz. Magandang gabi po. Magandang gabi din po. Ma'am, kumusta po ang sitwasyon sa Kalumpit, Bulacan at yung mga kalsada na di madaanan? At tama po ba 29 o 29 na barangay ang lubog pa rin sa baha? Tama po. Ang bayan ng Kalumpit ay binubuo ng 29 barangays at karamihan po ng 29 barangays na ito, lahat po ay lubog pa rin po ng baha. Some barangays po are not passable sa ngayon. Meron po tayong 16 na evacuation centers, meron po tayong 850 families at 2,669 individuals po sa ngayon ang nasa loob ng evacuation center. Yung iba po nating mga kababayan na lubog po ng baha ay mas pinabuti na lamang po na mag-stay sa kanilang bahay. Ongoing naman po at continuous yung ating schedule ng relief operations. Personal pong bumababa ang ating si Mayor Lem Faustino kasama po yung buong Sangguniang Bayan para po maghatid ng mga relief food packs at food packs sa ating pong mga residenteng apektado po ng pagbaha. Yes, ma'am. Pag nagpapakawala po ng tubig yung mga dam, kadalasan pong problema yung baha dyan po sa Kalumpit. Ano po yung ginagawang aksyon ng inyong ahensya o ng inyong departamento para matulungan yung mga apektadong residente? Bago pa po yung baha, ang ginawa po na ating Mayor Lem Faustino ay nagtayo po siya ng mga pumping stations sa iba't ibang mga barangay. Sa ngayon po, ongoing din po yung mga pumping stations. Pero as of now, dahil lahat po ng ating mga barangay ay lubog, naka-monitor po kami 24 hours sa tulong ng ating MDRRMO. At bumababa po sila sa tulong din po ng Coast Guard at ng Philippine Army. Meron po tayong mga naka-deploy dito. Kasama po namin sila sa pagbaba sa mga barangay at evacuation centers para po magdala ng mga food packs. At ma'am, sa ngayon po may datos na po ba tayo tungkol dun sa pinsala na dulot ng bagyong Krising at habagat sa inyong bayan? Wala pa po kami total, pero dito po sa ating, alam niyo naman po dito sa bayan ng Kalumpit ay agricultural areas at saka yung ating pong fishery damage ay umabot na po sa 1.6 million. Sa vegetables po, nasa 66,000 at rice damage po or crops ay nasa 224,000. Alright. At kung sakasakali po, kumpirmahin namin, ma'am, kumusta po yung kalagayan ng mga bakwit sa inyong evacuation centers? Sa ngayon po, meron sa bawat evacuation centers po ay may mga focal persons po kami na mga employees ng LGU na nakabantay po doon para po mag-monitor sa kanila at matulungan po natin sila sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. At ma'am, paano po nakakatulong yung pagdedeklara ng state of calamity para suportahan po yung pangangailangan ng mga apektadong residente? Dahil po sa pagdedeclare po ng state of calamity, nagkaroon po kami ng mabilisang access at na-mobilize po namin yung aming calamity fund. Ganon din po yung ating mga barangay para po matulungan yung kanilang mga residente. Napabilis po yung procurement ng ating mga necessary goods and services para po dun sa mga affected families. Ganon din po yung pag-implement ng price freeze para po dun sa may basic necessities. Ano po. At lapit na rin po kami sa mga nasyonal para po makahingi ng tulong lalo na po sa ating DSWD. Alright, at mayroon po ba kayong emergency hotlines o social media accounts na pwedeng tawagan o kontakin ng mga residente sa oras ng pangangailangan? Ang aming pong mga local numbers ay naka-post naman po sa aming official page, ang Lem Faustino page sa Facebook. Meron din po kaming everyday na live. Kasama po doon si Mayor Lem at ang ating po Sangguniang Bayan. Bukod po doon, nagbibigay din po ng iba't ibang tulong pa na maibababa ang ating lokal na pamahalaan. Maraming salamat po sa inyong oras, Municipal Administrator Bernadette Cruz mula sa Kalumpit, Bulacan.